Hello, magandang araw muli mga kapatid. So naputol tayo na wala yung aking internet, ano yung internet ko, kaya tuloy po tayo, no? Yung ulitin ko lang po, yung tinalakay na natin, 5 ways God guide us, no? Ito yung commanding scripture. Ito yung Council of the Saints. Paano tayo ginaguide ni Lord, diba? Ito yung compelling of the Spirit. So sa compelling of the Spirit, dito natin na isa-isa po yung the personality of the Holy Spirit, at saka yung benefits of the Spirit, saka yung tawag ito, the deity of the Holy Spirit, saka yung fruit of the Holy Spirit, yung tinalakay natin kahapon, yung fruit of the Holy Spirit. So ngayon po, yung pang-apat saka pang-lima, yun po itatapusin natin. Ito yung circumstantial sign and common sense, no? Kaya nag-pray na tayo kanina, kaya hindi na tayo magpi-pray. Tuloy-tuloy na natin yung ating pag-aaral. So hello, mamaya na lang tayo pagkatapos bago mag-pray. Yan. At alam ko naman na i-guide tayo ng Panginoon. Sabi doon sa ito yung circumstantial sign. Sa Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4, sabi, kung kayo makipagdigma at nakita ninyo na mas marami ang mga kabayo, karwahe at sundalo ng inyong mga kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna kayo sa pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, makinig kayo, o mamamayang ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo, makikipaglaban siya para sa inyo, sa mga kaaway ninyo, at pagtatagumpayan niya kayo. So, ang sarap ng salita ng Panginoon, no? So, ibig sabihin, sa lahat ng pagsubok po sa buhay natin, ay nakikita natin na nandun ang Diyos na siyang, tignan natin dito, na lumalaban sa atin, no? Ay sabi lang ng Panginoon sa mga circumstantial na nararanasan natin, na lakasan natin yung ating loob. Ibig sabihin, laksan natin yung ating pananampalataya, laksan natin yung ating kapit sa Panginoon, yung ating pananalangin, so maging buhay yung ating relasyon sa Kanya. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, no? Sapagkat ang Panginoon na yung Diyos ay ang sasama sa inyo. Siya ang makikipaglaban sa inyo, no? Sa mga kaaway, at pagtatagumpayin niya kayo. So sa atin, tiyak na yung tagumpay natin nung ang ating Panginoong Hesus 2020 years ago, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo rin po ay tiyak na magtatagumpay sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, no? Ang gawin lang po natin ay yung hearing God words, no? Makinig tayo sa pahayag ng Panginoon, anong ginagamit ni Lord na nagpapahayag. Ito yung mga lingkod ng Diyos. Minsan nakikita natin sa mga karatula, di ba? Pag nakakalimot tayo sa mga kalsada, mayroon ng mga verses ng Panginoon ng na nakalagay. Minsan sa social media, pag nakakalimot tayo, no? Kasi minsan sa bigat ng ating problema, nakalimutan nating tumawag sa Diyos. Kaya may mga circumstance talaga tayo na nararanasan, no? Ibig sabihin na ang Diyos, pinapalakas niya yung ating pananampalataya, at nagpapakilala ang Diyos sa buhay natin. Siyempre, kung walang ginawa ang Diyos na maganda para sa atin, paano naman siya may tataas, di ba? So ang gusto kasi ng Panginoon, makita natin yung kanyang kapangyarihan, yung kaya the best na gawin talaga natin sa mga circumstantial na darating sa buhay natin, patuloy nating malaman yung instruction ng Panginoon. Lagi nating tanungin si Lord. Huwag nating sisihin si Lord,
Kasi pag sinisi mo si Lord, wala siya tayong karapatan na magsisi sa Panginoon, no? Ang tanungin natin si Lord kung ano yung kanyang kapahayagan sa buhay natin. Ano yung gusto niyang gawin natin, no, sa buhay na ito. Ay gusto naman kasi ni Lord sa bawat buhay natin ay kapakipakinabang tayo. Amen. Yung mayroon tayong kapakipakinabang sa harapan ng Panginoon. Yon. Kung nalalaman natin yung instruction ng at ang Diyos, no? Nalalaman din natin yung instruction ng ating mga leaders. Although sabi nga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mamamayang Pilipino, igalang natin yung ating mga leader sa bansa, igalang natin lang yung leader sa lahat ng leader na namumuno sa atin, bilang paggalang din natin sa ating Panginoon. So kaya nga tayo ay kasama doon sa na nagtumupad doon sa enhanced community quarantine, 'di ba? At least po malapit na tayong matapos, mag-graduate, no, sa ECQ, Bachelor of Science in ECQ, 'di ba? So major and social distancing, no? Ang minor natin yung wearing of face mask. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. So ang ganda po, no? So sa buhay natin may mga pagsubok na ba na nasolusyonan ng Panginoon, no? Sa akin bilang patotoo, ako po yung dumanas ng sakit na enlargement of heart, no? Di ko alam kung ano 'yon, sakit sa puso 'yon, no? Yon, kala ko yun doon na ako mamatay, pero andun yung in-extend the Lord yung aking buhay. Nagbigay siya ng magaling na doktor, ginamit yung magaling na doktor upang ma-angioplasty ako. So marami ding ginamit sa financial, no, ni Lord, dahil nung nalaman ko na ganun pala kahalaga yung angioplasty, sabi ko, ako pwede nang mamatay na ako kasi wala ako ganyang kahalaga na pera, di ba, kung nalaman ko lang. Pero salamat sa buhay na aking misis na gumawa ng paraan para ma-produce yung ganong halaga ng pera. At marami ding mga kapatiran na ginamit dahil alam nila na talagang malaking pera yon. Kaya nakita ko yung kamay ng Diyos na nag-extend sa buhay ko, na sabi ko nga wala akong karapatang nasisihin ka Lord. Sabi ko sa Kanya, kung gusto ko pa na mabuhay ako, so pwede ba akong gamitin sa naman ako gagamitin. Kaya nga within this day na ECQ, sa community quarantine, sabi ko parang ang hirap ng walang ginagawa, di ba? Ang hirap ng walang pakinabang, di ba? Kaya maganda na mayroong ganito pala, pwede naman tayong mag-live para yung iba ay makakapanood, ma-encourage, no? Dahil alam natin na gusto ko lang ma-assure sa atin na ang Diyos, ang kamay ng Diyos yung nag-iingat sa atin. Sa labanan nga 'di ba, pinapangunahan tayo ng Panginoon. Itong sa verse natin kanina doon sa Deuteronomy, no? Ang sabi niya, lalaban kayo, no? Sabi niya, wala kayong laharap kayo sa malaki ninyong kalaban. Sabi niya, sa araw na ito makikipagdigma kayo sapagkat ng Panginoon, no? Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo. So sa anumang laban sa buhay natin, so ang Diyos lang talaga yung alam natin na nagbibigay ng solusyon, no? Dahil walang hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. Ganun po siya kabuti. Kaya nga, yon, kailangan lang nating pakinggan yung kanyang boses through by the leading of the Holy Spirit, by teaching of His words, no? Kanyang salita nagpapaalala sa atin. Ginagamit ng mga social media, maraming mga live streaming ngayon. Mamili ka lang kung alin ang gusto mo, but ang gusto ng Panginoon sa atin yung teachable heart. In every circumstances, ang gusto ni Lord yung teachable heart natin. So kasi kung
kung manonood lang tayo na walang bisa yung ating mga napapakinggan, walang bisa yung ating mga napapanood. So, what is the reason? Pero tayo ay minahal ng Panginoon, kaya nga hindi pwede na hindi tayo kayang abutin ng Panginoon. Lagi tayong inaabot ni Lord ng kanyang mga salita. So, may mga instruction ng ating Diyos, no? Kaya nga, ang pinaka-the best every circumstances, yung instruction ni Lord. At mayroon ding mga instruction yung mga leader natin. So kung may mga problema kayo, mga counseling, pwede kayo tumawag sa mga pastor, no? Tumawag kayo sa mga leader sa iglesia at sabihin mo yung problema, sabihin mo yung mga nakakagulo sa iyo, at tiyak yon, may hibsan yon dahil mayroong magpapayo sa iyo, may alam ka na nagki-caring sa iyo, no? Sabi doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 15 and 16, nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi, roon ay may pintuan na tulda. Sinabi ng Panginoon kay Moses, malapit ka nang mamatay at makasama ang mga ninuno mo. Kung wala ka na, ang mga taong ay sasamba sa ibang mga Diyos. Sinamba ng mga tao sa lupaing pupuntahan nila. Itatakwil nila ako at susuwain nila ang kasunduang ginawa ko sa kanila. So ganun kasi yung tao, napakabilis makalimot, di ba? Kaya napakabuti ni Lord dahil may mga paalala siya sa buhay natin na patuloy na ginagamit ng Panginoon, no? At yun ang ginawa ng Diyos sa time na to. Ang passage kasi nito yung pagpasok ng mga Israelita doon sa Promised Land, di ba? Nung sasakupin na nila ano na yung Promised Land. Kaya nung mamatay na si Moses, ang hinalili sa kanya ay si Joshua. Sabi ni God, tawagin mo si Joshua na yung kanang kamay, no? Dahil siya yung karapat-dapat na mamuno sa Israel. Kaya kung kinaya mo na magtagumpay hanggang dito, sabi ng Panginoon, ay magtatagumpay si Joshua dahil mayroon siyang leadership, no? Kaya malaking bagay na mayroon tayong mga leader na nagpapaalala, nag-i-instruct sa atin na magpatuloy, na lalong lalapit sa Panginoon. Amen? Kaya yon. Ang alam nyo ba ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ng tao? Ang pinakamasaklap po ay hindi yung nadisgrasya, nasagasaan at napisat ang mata, yung nagkasakit na namatay sa sakit, yung namatay sa gutom, di ba? Yung nabangga, namatay, di ba? Yung binaril, di ba? Yung tinadtad ng pinong-pino, hindi po 'yon yung pinakamasaklap na kamatayan ng isang tao. Ang pinakamasaklap po na kamatayan ng isang tao, yung namatay siya na hindi niya nakilala si Kristo o ang Diyos na gustong magligtas sa kanya. Yun po yung pinakamasaklap, no? Yung iba natatakot mamatay, pero mas mahalaga po yung ating pangalawang buhay, dahil yun ang sinisigurado ng Panginoon na eternal life in heaven, no? Kaya ang gagawin lang po natin, magpatuloy tayo sa harapan ng Panginoon, at alam naman natin every circumstances ay nararanasan ng lahat ng tao. Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na naranasan nyo, na hindi na naranasan ng ibang tao, di ba? Kaya naranasan na ng iba bago pa natin naranasan. Ibig sabihin mo naranasan na ng iba. Kaya si Lord na encourage na. So ang ECQ ay first time, no? First time po sa ano natin na nangyari sa buong mundo. Pero alam natin ang kamay ng Diyos ay patuloy na kumikilos, na iniingatan niya, no? Kahit ang sino man, kahit nasaan tayong sulok, kahit saan tayo lupalop ng daigdig, no? Kahit saang bansa tayo, alam natin na yung kamay ng Diyos ay nandyan na kumukover sa atin, na hindi tayo talaban yung kinakatakutan ng mundo. Amen? Kung natakot tayo sa pumapatay ng ating katawan,
mas lalo tayong matatakot dun sa pumapatay ng katawan at pumapatay ng ating espiritu. Kaya mahalaga sa atin yung espiritu dahil ito yung eternal, ito yung everlasting, no? Na hawak ng Panginoon, because our God is eternal, no? Siya yung walang umpisa at saka walang wakas. Tayo mayroong umpisa, di ba? Buhay natin. Kung titingnan mo, mayroong wakas. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong everlasting life. Amen? So, nasa Panginoong Hesus yung ating pag-asa, kaya nga sa Kanya lang tayo lalapit. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except to Jesus Christ. Amen? Kaya sa Kanya lang tayo. Siya lang yung binigay na sa silong ng langit. No? Punta tayo sa common sense, mga kapatid. Common sense. Paano tayo makakapag-samba sa Panginoon? Di ba? Paano tayo makakasamba kay Lord kung wala tayong common sense? Kung hindi natin na i-experience yung pagliligtas ng Panginoon, di natin na-experience yung Espiritu ng Panginoon, di natin na-experience yung presence ng Panginoon. Amen? So, inano si Jesus Christ, parang ma-feel natin muli ang Espiritu ng Panginoon. Pero sa atin, as a common sense, sabi nga, binautismohan tayo sa isang bautismo, sa bautismo ni Juan, di ba? So, bautismo sa tubig, na tayo ay nagpalinis sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, no? Mayroon tayong confession, sinurrender natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kaya nga, yung pakay ng Diyos na we are one in spirit, the Spirit of the Lord is with us, the peace is with you, di ba? You know, kaya mayroon tayong one spirit, no? Sabi nga ni Jesus Christ, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang lahat ng mga nang sa akin at ako naman ay sa kanya ay mamumunga ng sagana, di ba? At ang kanyang bunga ay mamumunga na nanatili ang kanyang bunga. Yun po yung one spirit. Yung espiritu ito ng Diyos na siyang nag-uudyok sa atin, na nagkakaroon tayo ng joy sa bawat panalangin natin. Kasi minsan sa panalangin natin, doon tayo nagkaroon ng masarap na kapahingahan. Pag bago ka manalangin ka, bago matulog, di ba? Ang sarap na kahit anong mangyari sa iyo, alam mo na cover ka ng Panginoon. Amen? So, yan. One Spirit. Bakit? Dahil mayroong isang Diyos na nagmahal sa atin. Mayroong isang Diyos na nagligtas sa atin. Napako sa cross, no? At namatay, nilibing, at umakyat sa langit. Di ba? So, bakit siya umakyat sa langit? Dahil pinaghahandaan niya tayo ng matitiran sa langit. So, ang sarap po nun, no? So, kaya nga, kung mayroon tayong one Spirit, one God, nalaman natin, mayroon tayong one God, mayroon tayong one desire. We have a one God and three persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na yon yung kasama natin, no? Yun yung nagbibigay sa atin ng enjoyment na makinig ng salita ng Panginoon. So, doon sa Luke chapter 20 verse 21 to 25, sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam naming totoo ang sinasabi tinuturo ninyo at wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban na itinuturo ninyo. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero hindi alam ni Jesus ang katusuhan nila. Ngunit alam ni Jesus ang katusuhan nila. Gusto lang nila na huliin si Jesus, di ba? Through wisdom. So, sabi niya, sumagot sila, sa emperador, sinabi ni Jesus, kung paano ibinigay ninyo sa emperador ang para sa emperador. Kung ganoon, no? Tinanong niya, no, sila ni Jesus, kanino sa tingin nyo ang mukha at pangalan nakaukit dito sa salapi? Di ba? Sabi ng sumagot sila, sa emperador po. O sinabi ni Jesus, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos.
malawak po kasi ito yung passage na ito. Magkaroon tayo ng isang common sense, di ba? Minsan mayroon tayong tax, ito yung para sa ating government, di ba? Mayroon tayong budget for our family, ito yung para sa ating family because mahal natin yung ating family. How about God? Mahal mo ba ang Diyos? Mayroon bang part ng Diyos? Kaya dito nakita nila na wala silang masabi sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus. At siyempre, kung wala silang masabi sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus, maging sa kanyang mga tagapagturo, ay dapat hindi natin mapulaan dahil ang Diyos yung nagbibigay ng knowledge at wisdom na inuukit lang sa ating mga puso upang patuloy na pamuhay tayo sa mundong ito na kasama ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, yun. Kaya alam ni Lord kung ano yung nais ng puso natin. No? Kaya sabi niya, magkaisa tayo upang sambahin at parangalan ang kanyang pangalan. Dahil wala yung ang gusto ng Panginoon, nilikha tayo para sambahin siya. Yun yung pakay ng Panginoon sa buhay natin. Paano natin masamba ang Panginoon kung mayroon tayong problema, hindi natin sinusurrender sa Kanya. Gusto lang ni Lord talaga i-surrender natin sa Kanya. No? So sa ganung mga bagay, kapag may problema ka at hindi mo nakilala ang Panginoon, pupunta ka sa mayroong wisdom na binigay ng Panginoon for counseling, no? So dati mayroon kaming mga kasamahan, baka nanood siya, na gusto nang magpakamatay, pero nung lumapit sa akin, nagpa-counsel, nag-pray kami, at yon na nagkaroon siya ng pag-asa, no? At mayroon ding lumapit sa akin, mayroon siyang girlfriend na tumboy, binabantan na siya ng tumboy dahil gusto niyang hiwalayan at humingi ng ano sa akin. Sabi ko mag-pray tayo at si Lord magbibigay siya ng lakas dahil pagsubok yan, pero pag ilalaban mo yan, sabi ko, gaganda ang buhay mo. So yun ang ginawa, nag-pray, binigyan siya ni Lord ng strength, humiwalay siya sa tumboy, at ngayon may asawa na siya, 2 na yung anak niya, no? So kaya may mga ganong mga bagay na mga circumstances sa buhay natin, yun yung common sense natin na tayo nagkakaisa sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon nang maparangalan ang Panginoon sa buhay natin upang ang kanyang guide ay nananatili sa buhay natin. Amen? So tayo, magtulungan tayo, common sense, makakapagtulungan tayo na palawakin ang teritoryo ng Panginoon, no? Sa isang pananampalataya ay nakikita na tayo ay mayroong katapatan sa ating Panginoon, no? Ano nagawa natin kung may katapatan tayo? Hinahanap natin siyempre ang Panginoon, personal life natin at sa personal na buhay natin, no? Minsan yung asawa mo na alam mo na magko-comfort sa'yo, minsan kalaban mo pala, di ba? So, ipag-pray mo na maging kakampi mo yung asawa mo, di ba? Mga ganong bagay ay may mga circumstances yan. Kaya kung hindi mo kasama ang Panginoon, hindi yan masusolusyonan, no? Kaya maraming mag-asawa naghihiwalay dahil nawala yung understanding, hindi sila ginaguide ni Lord. Kaya maganda sa mag-asawa, nandun yung guidance ng Panginoon, nandun yung pinapagitna si Lord sa kanilang relasyon upang mapapanatili ang pagmamahalan ng bawat mag-asawa, no? Maging sa mag-aasawa pa, no? Yon. So dahil mayroon tayong common sense, dahil isa yung ating Diyos na pinaglilingkuran, yung masasabi ko lang sa inyo, yung tagumpay nyo ay kasama ako dun sa tagumpay nyo. Yung tagumpay ko kasama kayo sa tagumpay ko, no? Kung ba sa yung blessings para sa akin ay blessings din sa inyo, na ko to dahil para ikasisiya nating lahat. Kung isa yung Diyos na kumilos sa buhay natin, so ang pagpapala ng Diyos ay nanatili sa atin at ang biyaya ng Diyos ay isa lang tayo na kung napaparangalan ang Diyos sa buhay natin, napaparangalan ang bawat sa atin dahil iisa lang ang Diyos na ating sinasamba, iisa lang ang Diyos na tumawag sa atin, at iisa lang ang Diyos na kailangan natin paglingkuran.
no, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, okay? So, yun lang po ang ating napag-uusapan, ang limang limang way to God guide us, no? Ito yung commanding scripture. Pangalawa yung Council of the Saints. Pangatlo yung compelling of the Holy Spirit. So pang-apat, ito yung circumstances, no? At saka yung common sense. So sana po ay napagpala kayong lahat, mga kapatid. At yan, baga tayo dadating sa papunta sa closing prayer. Yan, yung mga nag-wave, yun po yung mamabati ko. Sabi kanina, may tumawag sa akin, nanonood daw, hindi raw nababate. Si Rihanna Ramos, nandyan sa Alaminos, Pangasinan. Yung tatay ko, salamat sa Panginoon dahil yung tatay ko ay nakarating na ng Pangasinan. Salamat sa bunso namin na ginamit, sa mga ginamit na nagbigay ng mga pass, no? Si Brother John Brandy Guzman, God bless you, sir. Kumusta ka? Laging pag-iingat ni Lord at safe, no? Kayo mga frontliners, God bless. Ito po siya isang pulis, si Brother John Brandy Guzman. Si Ryan Valdez, pinsan ko yan, God bless you, Ryan. So sana pag pumunta ka dito sa Maynila, kasama ka namin dito sa church. Si Tess Marie, God bless you, kapatid. So saan ka man naroon ngayon, ingatan kayo ng Panginoon at pagpalain. Si Ma'am Cristina Sinipit Montisilio Amamillo, haba ng pangalan. Ito yung president ng PTE namin sa school sa Maria Asuncion Tinga Memorial High School. Yan. Hello ma'am, God bless you ma'am. Ito si aming yung aming doktor, no? Si Dr. Rodi Maravillas. Hi sir, taga Las Piñas siya. God bless you sir. So, see you soon sir. Yan, si Nico Rhino. God bless you Brad. Kumusta na? Balita ko nag-asawa ka na eh. Yan, si Sir Chopilo Monghe. Si Sir Chopilo Monghe. Kapitbahay po namin, family friend, no? Co-teacher ni Ma'am Beth yung kanyang asawa. So, hopefully sir, kita kids, mag-uwi nyo. God bless. At patuloy kang pagpalain ng Panginoon maging sa family nyo, no? So yung mga circumstances talaga na mga dumarating, but kung isurrender natin kay Lord, maayos ang lahat. Si Ronald Toscano, bata ko yan. So God bless Ronald. Lord Sanray Ramos, I love you anak. God bless you. Yan, si Jenny Aklo. So God bless you sis. Thank you for watching. Praise God. Lagi kang nandyan na nanonood sa hopefully pag wala kang sinasambahan, punta ka sa church namin. Leia Garcia, hello po, God bless you. Si Nora Lane Holipas, alam ko na sa Holipas Punta Nilia, hindi ko alam na taga Aurora to pero alam ko na sa abroad, no? Rapols, kumusta na? God bless. Si Cecil Rabanilla Torres, hello ma'am, God bless you ma'am. Mapitit share daw yan si Ma'am Torres, no? Hi ma'am, God bless ma'am, stay home. Si Ma'am Erkely Escobar, teacher din po yan ng Signal. Hello Ma'am Erkely, leader ng youth po namin yan, God bless. May principal tayong nag-watch, si Ma'am Nida de la Cruz. So hi ma'am, God bless you ma'am. I stay home po ma'am, sana mag-enjoy po kayo lagi. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Dalawa pala yung principal, ay tatlo sila. Si Ma'am Lilibet Escobar Ramos, no? Nag-watch din siya. God bless you Ma'am Lilibet. Si Ma'am Erlinda Ortiz Butcon. Hi ma'am. Pastora po yan si Ma'am Butcon ng ano na ngayon kanilang church? Kay Pastor Romel Guevara, no?
Yan. Salamat sa tatlong principal, no? Si Gerald Bantang. So, hello Brad, God bless. Sa Gerald Bantang, no? Si Jeneline Aquino Ramos, nasa ibang bansa yan, no? At kahapon nag-watch siya, at alam ko manonood pa rin yon. Dahil alam ko naman pati doon ay ECQ din. At alam ko na iniingatan sila lagi ng Panginoon. At alam ko sa lahat sa atin, andun yung kamay ni Lord na nagpo-cover sa atin dahil yung kanyang banal na dugo, di ba? Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi lang sa ating katawan na panlupa ang iniingatan ng Panginoon, kundi yung ating katawan na panghabang buhay, pang everlasting life in heaven. Di ba? So, salamat po sa Panginoon sa buhay ninyo. Salamat sa inyong panonood. May mga live streaming po tayo bukas. Lahat ng mga churches, ano lang po kayo. At patuloy po nating namnamin ang presensya ng Panginoon kahit live streaming, kahit hindi tayo na ano. So, sana ang pag-touch ng banal na Espiritu ay maranasan nating lahat. Sa gayon, ang kapahingahan at kapayapaan ng Panginoon ay kasama natin. Amen? Hallelujah. Ano nga yan kanina? Ikaw lamang, O Diyos, ang aming Panginoon. Tanging ikaw ang pupurihin, aming sasambahin. Dakila ka, O Diyos, pupurihin ang lubos. Tanging ikaw ang pupurihin, aming sasambahin. Sa'yo na pag-ibig mo'y wagas at tunay. Kalakasan ko'y ikaw, buhay na sa aming alay. Dakila ka, O Diyos, pupurihin kang lubos. Tanging ikaw ang aming buhay, sa tunay lagi naming gabay. Sa'yo lang ang buhay, pag-ibig mo'y wagas at tunay. Kalakasan ko'y ikaw, buhay mo sa binalay. Sa'yo lang ang buhay, pag-ibig mo wagas at tunay. Kalakasan ko'y
kalakasan ko ikaw. Buhay mo sa minaklas, buhay mo sa minalas, buhay mo sa minalas. Yes, Lord, thank you sa iyong pag-aalay ng buhay o buhay, Panginoon. Isang buhay na ganap at kasiya-siya, patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo. Lord, sa oras na ito, inideclare namin, Panginoon, ang iyong complete healing sa mga may masamang karamdaman. Touch mo yung mapagpagaling na kamay. Lord, sa mga may problema, kayo pang umaliw, kayo pang magbigay ng solusyon, Panginoon. Lord, sa mga kapatid namin, o mga kasamahan namin mananampalataya, o mga kasamahan namin, Panginoon, yung nilikha, na walang makain sa oras na ito. Lord, kayo ang maghipo sa mga meron, Panginoon, na patuloy na maabot ang kanilang mga pangailangan upang patuloy na may bigyan ng pagkain, mabigyan, Panginoon, na masolusyonan ang kumakalam nilang mga sikmura, Panginoon. Kaya ano po, dakilang Ama, ang pag-iingat na maranasan namin, Panginoon, sa pag-supply mo sa lahat ng aming mga pangailangan. Lord, baya maranasan namin ang patuloy na pagyakap mo sa amin. Maranasan namin, Panginoon, ang patuloy, Lord, na pagbigay mo, Panginoon, ng ayuda sa bawat buhay namin. Lord, ikaw may bigay ng aming buhay, kayo marapat lang, dakilang Ama, na ikaw ay aming Diyos, na aming sambahin, na nakilala namin sa Espiritu at sa katotohanan, na katotohanan, Panginoon, na may kalayaan, nagbigay sa amin ng kalayaan na makatawag sa iyo, makasamba at makapagpuri sa iyo, na yan, may mga pahabol na may mga pahabol na nag-watch si Uncle Wancho nasa Bulacan, kanyang pamilya. Ngatan kayo ng Panginoon, Uncle, sa mga taga-Aurora, no? Sila Uncle Emil, no? Lahat ng mga Necesito clan, mga Escobal clan, no? See you on Monday. So, salamat sa mga nanood at ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo at sumating lahat. So, stay safe, stay home, at ang kamay ng Panginoon ang magbigay sa atin ng kasaganan at pagpapala. So, God bless and God bless. And